Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Maltz TV. Pilipinas, babalik na sa ICC. No, yan ang isang malaking katanungan mga kababayan, no, dito nga po sa press conference kahapon sa Malacanang. No, at sinabi nga na pinag-iisipan di umano ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na bumalik sa ICC. No, ang ating bansa mga kababayan. Nako, yari itong mga to. Sigurado mga kababayan na kinakabahan na itong si Harry Roque at ang ilang mga DDS mga kababayan. Sabi nga po ng mga kababayan natin, no, na ayaw nilang bumalik tayo sa ICC dahil may mga natatakot po na nasa kabilang parlor. Okay, kung kayo ba ay tatanungin, balak ba, okay ba sa inyo, no, na bumalik ang ating bansa sa ICC mga kababayan? Pero ako, para sa akin, honestly, no, gumagana naman yung ating judicial system dito sa ating bansa. Kaya no need na tayo para sa ICC mga kababayan. As long na nagagawa ng ating bansa ang ating mga dapat gawin, mga babayan, at ang ating judicial system ay gumagana, okay na okay tayo na walang ICC sa ating bansa. Alright? At hinamon po, no, netong si Yusek Claire Castro, etong si Harry Roque mga babayan, na bumalik na dito sa Pilipinas at nag-aantay na po, no, ang Pilipinas kay Attorney Harry Roque mga kababayan. Okay? So, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Ay, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, ha. Maraming salamat sa inyong suporta. At doon sa mga bago pa lang po sa ating channel, pakilike naman po ang ating video. Okay. So, unahin na natin itong si Harry Roque mga babayan, at meron nga po siyang buwelta, no, na okay daw po yung kanyang visa at pending pa daw po ang kanyang asylum. Binanatan niya, no, si DOJ Secretary. Pero kung wala kang tinatago, Harry Roque, bumalik ka ng bansa. Diba? Harapin mo, hindi yun diyan ka sa ibang bansa, diyan ka putak ng putak. Problema kasi kay Harry Roque mga babayan, no, kung kailan siya nasa ibang bansa, tsaka siya ganyan, putak siya ng putak, no. Bakit ayaw mo harapin yung kaso mo rito? Bakit kailangan mo mag-asylum diyan sa ibang bansa? Bakit parang tila humahanap ka ng dahilan, no, na makalusot ka sa mga dapat mong sagutin dito sa Pilipinas? No, political persecution daw mga babayan, wala namang ginagawa sa kanya yung ating bansa. Diba? So kayo tatanungin, diba? Dapat na bang bumalik itong si Attorney Harry Roque dito sa ating bansa? So panoorin natin itong balita na to mga babayan. Come and get me. Pwede pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Yun na nga, ang tapang pa niya, di ba? Pagka hinuli ka naman, iyak-iyak ka. Di ba? Ang tapang no? Come and get me, di ba? Pero pagka hinuli, iiyak-iyak yan. Wala yan. Kung ano-ano sasabihin sa gobyerno yan. Kesa sinisikil yung kanyang karapatan, political persecution. Ang daming galingal nito ni Harry Roque, ang tapang no? Di ba? Come and get me. Pwede pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Mali-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Diba? Wala siyang ibang wala siyang ibang bukang bibig, mga kababayan, kundi sirain ang ating gobyerno at ang pamahalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yan lang yung bukang bibig niya, manira sa ating gobyerno. Para na siyang no? Wala na siyang pinagkaiba mga kababayan doon po sa mga nagrarally sa kalsada. Diba?
Kung wala kang kasalanan, bumalik ka ng bansa, harapin mo yung mga kaso mo. Hindi yun diyan ka nagtatago, di ba? Diyan ka nagpuputak, diyan ka nagdadaldal sa Netherlands. Di ba? Huwag ka mag-apply ng political asylum kung talagang wala kang tinatago. No, kung talagang hindi ka involved sa Pogo. Kung hindi totoong kumita ka ng milyones sa Pogo. No, bumalik ka sa bansa, bumalik ka sa Pilipinas. Harapin mo yung mga kaso mo. Harapin mo yung mga ibinabato sa'yo. Di ba? Napakasimple lang yan, Harry Roque. Ba't kailangan mo mag-apply ng asylum kung wala ka talagang ginagawa? Di ba? Dahil wala po talagang katotohanan yung sinasabi nila. Ako po yung nagpunta lang sa Germany para mag-administer ng oath dun sa mga bagong miyembro ng Hakbang na Maisog. At si Jovi naman nakarating na dito sa Dahig. Alam naman niya na iisa lang ang visa para dun sa buong Schengen area. No? At wala naman talaga mga border patrols dyan. So bilang isang asylum seeker, ang aking pagkakaintindi, wag lang ako lalabas ng Schengen at hindi naman ako makakalabas ng Schengen. Kasi nga po ang passport ko ay nasa Dutch authorities. No? Pero ang asylum proceedings po ay talaga naman pong confidential at tanging ako lang at ang Dutch government ang nakakaalam ng status at sinasabi ko po sa inyo bilang isang abogado na ang process ko po ay still ongoing. Hindi po yan na-deny, hindi pa na-approve, yan po ay pending and meanwhile na pending yan, meron akong tinatawag na right to non-refuma at kasama na po yan yung karapatan ko na hindi mapabalik dun sa bansang aking inalisan. Yeah, 'di ba? Ayaw niya lang bumalik dito, no? Yun yung hinihiling niya, mga kababayan, hindi na siya makabalik dito sa ating bansa. Ang ganda ng ngiti niya, oh. 'Di ba? Wala ka palang tinatago eh. Bakit nandiyan ka sa ibang bansa? Oh. 'Di ba? Ito, sign of guilt to, yung pagkaganito nagtatago ka. Parang sign of guilt to, mga kababayan. No, parang lumalabas guilty ka, no, sa mga ginagawa mo. Diba? Natakot siguro no, nakulong to sa Congress, mga babayan. No, nasampulan siya eh. Diba? Hindi niya mailabas yung mga dokumentong hinihingi sa kanya eh. Parang ganun yung pagkakaintindi ko, no? Pero kung wala ka talagang tinatago, Harry Roque, lumabas ka. Huwag ka magtago. So, Attorney Harry, para lang din clear, kasi maraming kumakalat ako ano sa social media, walang maglalapse na anything today sa inyong estado ngayon dyan? Wala po. Kaya nga po sayang yung pera ng bayan. Dapat silang imbestigahan ng confidential. Diba? Ayan na naman siya, oh. Pera na naman ng taong bayan. Oh. Wag mo daw gamitin yung salitang taong bayan. No, hindi lahat. No, hindi lahat. Talagang bukang bibig niya. No, bukang bibig niya lagi. Pera ng taong bayan, pera ng taong bayan. No, yung pera ng Pogo kaya. Diba? Nasaan? Yung pera ng Pogo kaya, ano na kaya nangyari? Diba? Yung kaya itanong natin sa kanya, yung pera ng Pogo, yung mga dokumento, nasaan kaya? Oh? Yung dokumentong hinahanap sa'yo ng Congress, no, ng Quadcom, nasaan na kaya? Natakot to, mga babayan, sigurado, dahil nakita niya yung nangyari kila Alice Guo, kila Cassandra Ong, diba? Madadali siya eh. No, sasabit siya eh. Sana makita ng ng Netherlands, no, na may kaso siyang may ganyang kinakaharap siyang mga ganyang klaseng kaso, no. Para hindi siya ma-approve talaga ng asylum, mo. Ano kaya mangyayari dito pag dito na-approve ng asylum, mga babayan, no? Ngal-ngal to. Sisisihin na naman niya yung gobyerno. No, sasabihin na naman niya ginapang, no? May ginawang hindi maganda ang gobyerno kaya hindi na-approve yung kanyang asylum. Tandaan niyo yan, ha? Pag hindi na-approve ang asylum niyan, mga babayan, sisisihin niya ng gobyerno. Kita nyo, maniwala kayo. Walang maglalapse na anything today sa inyong estado ngayon dyan? Wala po. Kaya nga po sayang yung pera ng bayan. Dapat silang imbestigahan ng confidential fund. Hindi siguro si
si VP Sara dahil super palpak po ang kanilang mga intelligence fund. Ang intelligence po nila ay nagagaling sa isang chismosong Dutchman na ilang beses na sinabing na-deny ang aking asylum. Kayo naman, alam nyo naman sa mainstream media, yung alam mo binabanatan niya yung confidential funds na ginagamit. No? Ano naman na nagawa ng confidential funds ng ating Vice President Sara Duterte? Pakilahad nga, pakilatag nga, ano nagawa ng confidential funds na yan? Diba? Yun, walang sinabi kundi deny na asylum, puro naman palpak. Yung sinasabi nga nila na ang aking asylum ay nasa Germany na raw dahil Germany rin magpaprocess. Hindi po totoo yun dahil hindi naman po Germany ang nag-issue ng aking Schengen visa. So anong bansa po ba yung nag-issue, sir, if you don't mind? Kung pwede. Ay, naku, bakit ko sasabihin sa kanila para makakos silang intelligence funds nila, no? Attorney Harris, na-mention niyo po kanina, no, na yung passport po ninyo ay nasa Dutch authorities. Well, ano po ang effect dito sa visa po ninyo, na validity po ng Schengen visa? Well, meron naman po akong valid visa, no? At yung aking valid visa naman po ay nakalagay sa lumang passport. Kasi nga po, yung aking lumang passport na nakansela na, butas na po yan, ay pinalitan ko lang dahil puno na. So, pero nandyan pa rin yung mga visa ko na papunta ng Japan, papunta ng Europe, no? Ayan po yung dalawang visa na nakakabit pa dito sa aking lumang passport at yan naman po ay napapakita pa rin para patunayan na meron akong valid na Schengen visa. At valid po ang Schengen visa ko, no? Dahil hindi naman po ako pumasok sa Europa nang walang passport at walang visa. Until when po ang validity po? Kung pwede po. Isang taon po yun. Isang taon. So, until... Matagal-tagal pa po. Matagal pa. Okay. Kaya namang mag-Intel work yung mga Intel. Ba't ko naman ibibigay? Okay, understood. Ano po, attorney, kamustahin ko lang po kayo and your family. Kayo po ba ay may constant or regular na pag-uusap? Or kasama niyo po ba dyan sa inyo? Well, yun po pinakamasakit, no? Kaya nga po hindi ko mapapatawad itong gobyerno ni Marcos Jr. sa kanilang pagigipit sa akin. Sinisi na naman yung gobyerno. Hindi kasalanan ng gobyerno kung bakit ka umalis dito. Diba? Sisisihin mo yung gobyerno dahil sa ginawa mo, Harry Roque. Dahil ngayon malayo ka sa pamilya mo. Tapos sisisihin mo yung gobyerno. Kasalanan ng gobyerno, bakit ka nandiyan dyan? Hindi kasalanan ng gobyerno. Hindi kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos kung bakit ka nandiyan dyan. Diba? Kung bakit ka nandiyan dyan, umalis ka ng Pilipinas dahil baka may pinagtataguan ka. Sisisihin mo yung Pangulong Bongbong Marcos? Kaya ka nandiyan sa Dahig? Kaya ka nagtatago sa Dahig? Kaya ka nang hihingi ng asylum sa Dahig? Bakit? Anong connect? Sarili mong choice yan. No, pwede kang nandito sa Pilipinas at harapin mo yung mga ibinabato sa iyong kaso. 'Di ba? Bakit kailangan mo pumunta diyan ng Dahig at diyan ka mag-seek ng asylum? Sa Dahig lang talaga po pwede. Bakit di ka nagpunta ng China? Doon ka nag-seek ng asylum. Oh. Yun yung rito kay ipokrito to si Harry Roque. Gagawa siya ng sarili ng hakbang niya, ng kilos niya, tapos isisisi niya sa gobyerno. Diba? Makikita ninyo yung ganitong klaseng tao na wala na talagang ibang kayang gawin o wala na ibang ginagawa kundi manira, sirain ng gobyerno, no? Siraan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yan naman magtatagumpay, Harry Roque. Hindi ka magtatagumpay. No, hindi bulag ang sambayan ng Pilipino. Hindi bulag ang mga Pilipino. No? Alam ang ginawa mo. Napanood yung mga hearing. Sisisihin mo Pangulong Bongbong Marcos kaya ka nandyan sa Dahig? Excuse me. Nawalay po talaga ako sa aking pamilya nung ako mo yan. Request ni VP Sara na sumunod nga dito sa Dahig, no? So si VP Sara na ngayon, no, nag-request sa kanya. So nadulas na siya, mga kababayan. So nilaglag na niya si VP Sara. No, si VP Sara ang may utos sa kanya na pumunta sa Dahig, mga kababayan. 'Di ba? So ngayon malinaw na. No, nadulas na siya na si VP Sara ang nag-utos sa kanya na pumunta sa Dahig, mga kababayan.
Diba? Para ano, bantayan? Ang dating Pangulong Duterte, sabay hingi ka ng asylum dyan. Pero ganun pa man, inaasahan namin na at some point in the near future, kami po ay makakapagsama-sama na muli. Okay, dati natin kasamahan So ako'y gusto kong magtanong kay Atty. Harry kung kamusta. Okay naman si Myla. Okay, so yan mga kababayan, no? Dito tayo sa isang balita na kung saan talaga namang hinamon siya, no, ni Yusek Claire Castro, mga kababayan, at mukhang babalik na ang ating bansa sa ICC. Okay, so eto na. Yusek, clarification lang just so we're clear. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Justice Secretary Remulla said that the Netherlands has denied asylum request of former Secretary Harry Roque, who is now seeking asylum daw po in Germany. Now he has denied it and said that it is fake news. Pero hingi na po sana kami ng reaction sa palasyo, lalo na at nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Atty. Harry Roque na fake news si DOJ, si SOJ Remulla. Siguro po, huwag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Atty. Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ. We are ready for you. Ready na yung gobyerno para sa iyo, Harry Roque. Balik na dito sa Pilipinas. Ako willing, except my heart. Ang puso ko para sa asawa ko lang. Panoorin natin ng buo ito, mga babae. Ayan, okay, ready na po tayo sumagot ng inyong mga mahihirap na katanungan, MPC. First question, special request, Chloe Ufana, Business World. Hello po, Yusek. As Israel-Iran entered its 7th day of airstrikes, do we see any effect of their prolonged conflict in terms of OFW remittances and deployment? Nakausap po natin si Yusek Alu ng DOF at sinasabi po niya sa ngayon po ay wala pa pong impact na gano'n sa OFW remittances. Sabi po niya, and I quote, "The impact on remittances remains limited for now. Given the remittances from Israel and Iran amounted to $106.4 million in 2024, 0.03% of total remittances. However, an escalation that could include the rest of the Middle East will have a substantial effect on overall remittances." Ayon sa kanya po, malamang po talaga ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng krudo at maapektuhan mas malamang ang household consumption at ang economy growth prospect. Yun po ang sasabi niya. Dahil kadalasan po kapag tumataas ang presyo ng krudo, tumataas din po ang bilihin sa merkado. Thank you po. Thank you, Chloe. Next question, Eden Santos, Net25. Good afternoon po, Yusek. Kaugnay po yung sikat na scatter na binabanggit po. Tinatanong yan naman natin na hindi lang po siya po cocaine o iba pang illegal drugs ang nakaka-addict. Sabi po marami nating mga kababayan yung nalululong na rin dito sa tinatawag na scatter dahil madali lang pong ma-access online. Marami yung nababaon sa utang at nasisira yung buhay at maging yung kanilang pamilya dahil po sa online sugal. May mga viral post na po sa SOCMED kaugnay nito. May mga endorser din po ng mga kilalang mga personalidad. May mga billboards pa nga po na nakakalat sa EDSA. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito? Opo, nakakalungkot po dahil
Marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin. But anyway, ang pamahalaan naman ay para sa kababayan natin. Nakausap po natin si Atty. Jeremy Luglug, ang AVP ng Electronic Gaming Licensing Department. Particular dito sa larong Scatter. Ayon po sa kanya, ang Scatter po ay isang game na ino-offer ng mga licensed gaming website. So kapag ka po ito ay ino-offer naman ng isang licensed gaming website, nakokontrol po ito, namomonitor po ito, at kung ang pamilya man ay nagkakaproblema sa kanilang kamag-anak dahil nagugumon sa sugal, maaari po sila agad pumunta sa PAGCOR para pumaban ang tao na ito sa paglalaro. Hindi natin maano yun may alis sa tao yun. No? Dahil yung ganun dapat sila mismo no ang kumausap. Hindi para iasa pa rin sa gobyerno. Diba? Hindi na problema ng gobyerno yan. Yun yung sinasabi natin choice nyo yan Diba? Choice nyo yan. Ngayon, kung na-addict kayo dyan sa paglalaro ng scatter, hindi kasalanan ng gobyerno yan. Kasalanan nyo yan. Pati scatter, sinisisi nyo sa iaasa ninyo sa gobyerno. Ano ba namang klase yan, mga babae? Ang problema po ngayon ng gobyerno ay marami pong illegal na gaming website. Yan, maraming illegal, lalo na yung mga nagpa-ooperate, mga Chinese, mga babae. Totoo yan, mga karamihan dyan, mga Chinese, mga babayan, no? Mga scammer, karamihan daw dyan, mga Chinese din di ba? Sino ba may kasalanan ng mga Chinese na yan nakapasok sa ating bansa? At meron na po silang 7,000 website na naipasara. Ito ay pinapaalam po sa DICT para po maipasara. Yun lamang po, kapag po naipasara, mag-iiba na naman ng website. Totoo yun. So, pero hindi po titigil ang PAGCOR at ang DICT sa pagtanggal ng mga ganitong klaseng website. Kaya lamang po ay magiging paulit-ulit dahil paulit-ulit sila nagbabago ng kanilang website. Totoo yan. So, tandaan po natin, hindi rin po tutulugan ng gobyerno ang ganitong klaseng mga problema. At sabi nga po natin, patuloy po sila nagtatrabaho para po ito ay masawata. At sa tulong po rin ninyo, doon sa mga nag-i-endorso, kung ito naman po ay hindi lisensyado, huwag nyo na pong patulan ang ganitong klaseng mga pwedeng pagkakitaan. Yusek, since sinasabi niyo po paulit-ulit lang kahit na ipasara, wala po bang plano ang administrasyon ng Pangulo para po ito ay ipatigil na lang din kagaya ng ginawa sa Pogo na pinaban po? Hindi po kasi siya maiko-compare sa Pogo. Sabi nga po natin, ito po ay nanggagaling sa illegal website. So, ang tangi lamang po natin gagawin ay laging patanggal, ipasara to the DICT, itong mga illegal website na to. So, yun po yung nagiging problema ito. Pero hindi nga po ito titigilan. Kahit pa ulit-ulit silang pumapasok, yung website nila at na-access ng mga kababayan natin, paulit-ulit din po silang tatanggalin. Kahit mga bata nakaka-access dyan sa scatter, di ba? Pero ang pakiusap po sa ating mga kababayan at sa mga pamilya, kung ang inyong mga kamag-anak naman po ay nagugumon sa sugal. Dapat ang ipagbawal yung endorsement, lalong-lalo na ng mga sikat ng mga tao. Diba? Yung mga vloggers, yung mga ganon. Yung endorsement niyan, kung sino yung mga nag-i-endorse, dapat hulihin or sabihan, dapat maglabas ng announcement ang ating gobyerno. Yung endorsement ng mga sugal na ganyan, diba? Papatawang kayo ng karampatang kaparusahan. Diba? Kasi sila yung number 1 na yung mga influencer na yan Diba? Karamihan doon sa mga, may mga influencer, mga babayan na talagang naging hanap buhay na nila yung mag-endorse ng mga ganyang klaseng sugal. Diba?
malaki offer Siyempre, hindi nila matatanggihan yan. Pero kung pipigilan ng gobyerno yung mga endorsement na yan mula sa mga vloggers, di ba? Sa mga influencer, mapipigilan yan. Ipag-alam lamang po ninyo sa PAGCOR at mabilis po itong aaksyonan. Meron po bang hotline or na pwedeng puntahan ng mga pamilya nila para dun or personal saan pupunta sa opisina ng PAGCOR? Meron po sa website po ng PAGCOR kung paano po ito ma-access dahil mabilis daw po kapag po inyong inireklamo ang inyong kamag-anak na nagugumon sa sugal, madali po nila mapapatanggal at mababa ng kamag-anak sa anumang platforms. Maraming salamat, Eden. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Hingi na po kami ng detalye sa upcoming trip ni Pangulong Marcos sa Japan. Okay, kaalis lang po ng Pangulo patungong Japan? Opo. Ngayong araw. Sa pagkakaalam ko po, siguro habang nag-start po tayo dito ay papalipad na po ang aeroplano papuntang Japan. More or less. So, magiging caretaker po ay si E.S. Lucas Bersamin, Secretary Conrado Estrella at si Secretary Sani Angara. Ang pagpunta po ng Pangulo doon ay para po pasinayaan, puntahan at ipagmalaki ang pavilion ng Pilipinas sa nasabing World Expo sa Osaka 2025. Dahil ito po ay nagtatampok po ito ng mga, of course, yung mga mayayaman nating kultura at ang magaganda nating landscapes. At ito po ay isa sa parte para po mas lalong mapalawig natin ang turismo sa bansa. Maliban po dito ay magkakaroon po ng business meetings ang ating Pangulo at magkakaroon din po ng ang oras po ay ilalaan niya para sa mga kababayan natin sa nasabing bansa. Until when siya doon? By this weekend po siguro ang balik ng Pangulo. So may meeting siya with the Filipino community? Yes, meron po. Meron din po ba siyang pagpupulong sa mga opisyal sa Japan? Ang pagkakasabi lamang po natin ay business meeting. So yun lang po muna ang mabibigay kong detalye. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. May window kung sino-sino po yung kasama ni PBBM sa Japan? Parang hindi ko po naitanong kanina. Maliit lang po ang mga kasama. Maliit lang po yung delegado na kasama po ng Pangulo. At bibigyan ko po kayo ng detalye kapag nabigyan po ako. Hindi ko po nahingi. Next question, Ivan Merina, GMA News. Yusek, before I go to my question, just one related on the Japan trip. Bakit ho kaya na-withhold itong mga information na to na tungkol sa detalye ng trip ng Pangulo? Wala po. I mean, we were told about it until today that you said na nakaalis na po. Which is unusual because usually when the President goes on a foreign trip, may pre-departure briefing. No, sa pagkakalam ko po, nabalita naman kung kailan po ang kanyang pag-alis. Hindi po. Hindi naman po siguro meron po ako nakita sa isang news. Kung saan po, nakapagbigay ng impormasyon. Opo, meron naman PTA, po. but not officially from Malacanang. Hindi po siguro pa ako natanong. Ngayon lang. Kahapon, nag-press briefing tayo kahapon. Wala po tayong siguradong tugon para dyan dahil ito naman po talaga ay schedule because of the expo. Okay. Para sa pavilion na pinagmamalaki ng Pangulo. If I may proceed to my question, ma'am, the UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Yes. Nabasa ko po yung artikulo na to. At natutuwa at kinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng pamahalaan para paigtingin ang karapatang pantao at para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Nabasa ko rin yung tungkol sa freedom of expression at siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay namamayagpag sa atin ngayon dahil
ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno minsan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong, there is indeed a call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging and penalize those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Kung ano man pong sitwasyon, yung pag-red tagging po, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Thank you. Thank you, Ivan. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Si Justice Secretary Remulla said that the Netherlands has denied the asylum request of former Secretary Harry Roque, who is now seeking asylum daw po in Germany. Now, he has denied it and said that it is fake news. Pero hingi lang po sana kami ng reaction sa palasyo, lalo na at nanawagan na rin po kayo noon na umuwi na siya sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso. Opo, tandaan po natin, sinabi nga daw po ni Atty. Harry Roque na fake news si DOJ, si SOJ Remulla. Siguro po, huwag natin kalimutan na may intelligence assets ang Department of Justice at ibinibigay nila ang mga karapatang impormasyon sa Department of Justice. At nagpapasalamat tayo because Atty. Harry Roque has been telegraphing his punches and the government and DOJ, we are ready for you. With no more questions, Ma'am. Follow-up question, Ivan Merino. Yusek, clarification lang just so we're clear. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil noon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Oh, yan. Open daw, mga kababayan. Pero sa tingin ko, hindi yan. Hindi gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil, siyempre, alam naman niya no? Parang namang, sinampal niya yung judicial system ng ating bansa. Pagka ganyan. So, hindi gagawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. Mga babayan. No? Ayaw nga niyan din sa ICC diba? So, pag ginawa niya yan, mga babayan, magagalit din sa kanya ang taong bayan. No? Magagalit din sa kanya ang sambayan ng Pilipino. Diba? So, parang yan humanap lalo siya ng mga taong magagalit sa kanya. Okay, so yan. Ano masasabi ninyo dito sa ating video ngayon? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Shoutouts tayo sa mga bago na subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga palagi pong nandiyan dyan, di ko na kayo maisa-isa. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Alright? Peace. I'm out.